Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories, Papa Dudu Papa Dudu. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang tahanan ay hindi lang basta tirahan o bahay. Dahil sa isang malalim na kahulugan, ito ay maaari nating matagpuan sa mga taong mahalaga sa atin. Ikaw, kapuso, gaano ka kahandang harapin ng buhay sakaling mawasak ang isang pagsasama at hindi na maging katulad ng dati ang tahanang kinalakhan mo? Malaki ang pagpapahalaga nating mga Pilipino sa pamilya. Sa katunayan, kilala tayo sa pagbubuklod-buklod. Para sa atin ay parte na ng pang-araw-araw nating sistema ang mga taong nakakasama natin sa ating tahanan. At matinding kalungkutan ang nararanasan natin sakaling merong lumisan. Yan ang eksaktong karanasan na pinagdadaanan ng ating letter sender for today na si Geraldine. Na walang ibang hangad kundi ang pagsasama-sama nilang mag-anak hanggang sa kapwa subukin ang pagkakataon ang dalawang taong mahalaga sa kanya. May tsansa pa nga bang bumalik sa dati ang nasira nilang pamilya o habang buhay na lang siyang magiging produkto ng wasak na pagsasama? Handa ka na bang marinig ang storya niya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Geraldine, 28 years old at working bilang isang data analyst dito sa Makati. May boyfriend po ako for 3 years, si June, na katrabaho ko. Sa katunayan, siya po ang nag-inspire sa akin na i-share sa Barangay Love Stories ang kwento ng pamilya ko para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. Palibasa, malaking bahagi rin po talaga ng tema ng storya ko ay tungkol sa paghihiwalay at muling pagkakabalikan ng mga magulang ko. Solong anak po ako, Papa Dudut. Nagtatrabaho bilang isang factory worker ang papa ko na si Greg sa Italy for almost 14 years noon, nang mag-decide siyang umuwi na lamang sa Pilipinas para tulungan si mama sa negosyo nila. Tandang-tanda ko pa na ang pag-uwi at hindi na niya pag-alis sa bansa ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa ika-22nd birthday ko. Hindi pa rin po ako makapaniwala na nandito kayo ngayon sa birthday ko, Papa. Hindi katulad ng dati na sa video call ko lang po kayo nakikita. Pinaghandaan ko talaga ang sorpresa kong ito para sa iyo, anak. Mabuti naman dahil napasaya kita ngayong birthday mo. O eto, anak ko. May bit-bit din ako regalo. Thank you po. Pero higit sa anumang regalo nyo, kayo po ang pinaka-special gift na natanggap ko. Halatang gulat na gulat ang anak mo, Greg. Biruin mo, hindi kaagad nakapagsalita pagkakita sa'yo. Sa totoo lang ako man hindi rin nakaimik. Akala ko po kasi nananaginip lang ako. Tapos ayun, narinig ko na po yung boses nyo. Nasabi ko na lang sa sarili ko na totoo nga lahat ng nangyayari. Hindi ko talaga sinabi sa inyo kasi hindi na surprise kung sakaling alam nyo na. Pero pati ba naman sa akin? Nagtatampo ba ang sweetheart ko? Hindi naman, kaso parang biglaan naman ang lahat. Huwag mo sanang mamasamain pero may nangyari ba sa trabaho mo doon sa Italy? Sa pagkakatanda ko kasi, sa 1 taon pa ang plano mong pag-uwi at pamamalagi rito sa atin. Oo nga po, Papa.
Yun din po kasi ang sinabi niyo sa akin nung huling beses na nag-usap tayo. Hindi ba kayo masaya na napaaga ang uwi ko? Hindi naman sa ganon. Nagtataka lang kami ng anak mo. Sa katong mukhang to, pa? Hindi masaya? Huwag kayong mag-alala. Nagsasabi naman ako kung meron nangyari sa trabaho ko, hindi ba? Pero sa ngayon, wala namang ibang dahilan ng pag-uwi ko ng mas maaga. Siguro hindi ko na lang talaga mahintay yung isa pang taon para makasama ang mag-ina ko. Naks, ang sweet naman talaga ni Papa. Isa pa, huling taon mo na sa kolehiyo, Geraldine. Hayaan mo namang eskortan ka ng papa mo sa graduation mo. Kung sa bagay, may punto po kayo. O ay bakit? Nagsasawa ka na ba sa pagmumukha ng mama mo, Geraldine? Tingnan mo, may nagtampo na tuloy. Ma, wala naman po akong sinasabing ganyan. Alam niyo naman po na pareho ko kayong love ni Papa, di ba? Kung umasta ka kasi parang mas mahal mo ang papa mo kaysa sa akin na mas matagal mong nakasama. Ay, kayo po nagsabi niyan, Mama. Sabi na nga ba kahit na mas madalas nasa video call lang kami nag-uusap nitong unika iha ko, papa's girl pa rin talaga siya. Paano hindi magiging papa's girl yan? Kung anong hilingin binibigay mo. Aba syempre, baby girl ko yan Kaya lumaki ang ulo. Alam nyo, mas nakakatawa po pala kayong makita na nag-aaway sa personal. Sino nag-aaway? Kami ng mama mo? Hindi Ang tawag doon, lambingan. Halika nga sweetheart, pakisa ko para mapatunayan natin dito sa anak natin na wala nag-aaway sa pamilyang ito. Dali, halika na. Ano ba? Pwede ba, Greg? Tigilan mo nga ako. Akala ko ba namimiss mo na ako? Oo, kaso Naku, nagpabebe pa talaga si Mama. sobra ka naman, nak. Meron pong kantina mga magulang ko na pinapatakbo ni Mama noong nasa ibang bansa pa lang si Papa. Ang plano nila ay i-renovate ang naturang kainan para palawakin at pagandahin nang sa ganon ay mas maka-attract ng customers, Papa Dudut. Simple lang naman po ang pamumuhay namin. May maayos na bahay at kaunting naipundar na ari-arian pero hindi po ako pinalaki sa luho ng mga magulang ko. Sa halip ay sa pagmamahal. Kahit na nasa ibang bansa noon si Papa ay walang araw na hindi niya kami tinatawagan para kumustahin. Kaya kahit magkalayo kami ay lumaki po kaming close sa kanya. Kaya lang ang biglang pagdidesisyon palang umuwi noon ni Papa para makasama kami nila Mama ay may mas mabigat na kadahilanan. Bagay na hindi ko lubos akalain na magiging mitya upang masira ang pinakaiingatan kong buo at masayang pamilya. Ilang araw pagkatapos naming i-celebrate ang birthday ko ay napansin ko na lamang po na parang balisa ang papa ko. Nung una ay hindi ako masyado nag-iisip ng kung ano pero dahil napapadalas na para bang malalim ang iniisip niya ay nag-worry na po ako. May isang beses na bago ako noon pumasok sa school, sinabi ko sa sarili ko na kakausapin ko siya pag uwi ko. Pero hindi na nga po yun nangyari nang maabutan ko na lang na galit ang mama ko sa papa ko habang umiiyak. Patawarin mo ako, Amaya. Hindi ko naman sinasadya ang lahat. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ko kayo ni Geraldine. Huwag mo na nga akong gawing tanga, Greg. Kung mahal mo talaga kami ng anak mo, hindi mo gagawin ang kalokohang yon. Hayop ka! Ang kapal din naman ng pagmumukha mo na umuwi pa rito sa atin at magpakita sa amin! Ma? Pa? Ano pong nangyayari rito? Nag-aaway po ba kayo? Bakit hindi mo tanungin niya magaling mong ama? Nang sa ganun malaman mo ang kalokohang ginawa niya? Amaya, pwede ba pag-usapan na lang natin to na maayos? Ano pa bang klaseng maayos na pag-uusap ang gusto mo mangyari? Sa palagay mo? Matapos ang lahat ng inamin mo sa akin, magagawa ko pang maupo at huminahon? Tapos tanggapin at palagpasin na lang na nagtaksil ka sa kasal natin? Ano pong sabi niyo, Mama? Papa? Totoo po ba ang sinabi ni Mama? Geraldine, anak. Pa naman! Sagutin niyo na lang po yung tanong ko. Oo lang po o hindi.
Please naman. Totoong sinabi ng mama mo, anak. Nagkasala ako sa kanya dahil nagkaroon ako ng karelasyon na ibang babae habang nasa ibang bansa ako. Ano po? Pero bakit? Hindi ko rin alam, anak. Imposibleng hindi niyo po alam, Papa. Yan din ang sinabi ko sa kanya, anak. Natukso ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Pero hindi ko naman talaga intensyon na sirain ang pamilya natin. Nagkaroon ka ng kabit? Tapos ang lakas ng loob mong sabihin sa pagbumuka namin ng anak mo na hindi mo intensyon na sirain ang pamilya natin? Pinagkatiwalaan kita, Greg. Akala ko maayos tayo kasi regular namang tayong magkausap, di ba? Pero nagkamali pala ako. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa inyo ni Geraldine. Sa maniwala kayo o hindi, kinain ako ng konsensya ko. Kaya ako na mismo tumapos sa kung anumang relasyon na meron kami. At pagkatapos ano po? Umuwi ka rito sa Pilipinas para linisin yung konsensya ninyo? Kaya pala biglaan na lang kayong dumating. Yun naman pala, may iba kayong dahilan. Pambihira, Papa. Hindi ko akalain na magagawa niyo to sa amin ni Mama. Alam ko, anak. At hiyang-hiya ako sa inyong dalawa ng mama mo. Wala naman talaga akong intensyon na ilihim sa inyong lahat pero gabi-gabi na akong hindi makatulog ng mahimbing. Kaya kahit alam ko na posibleng magalit kayo sa akin, naglakas loob pa rin ako sabihin sa inyong lahat. Dapat ka lang talagang hindi patulugin ang konsensya mo gabi-gabi. Dahil napakasama ng nagawa mo, Greg. Sobrang kinasusuklaman kita at hindi ko alam kung kaya pa kita makasama sa pamamahay natin. Anong ibig mo sabihin, Amaya? Please, wag mo akong hawakan! Umalis ka muna sa bahay natin. Lumayo ka muna sa amin ng anak mo dahil hindi ko na alam kung paano ko pakakayaning tanggapin ang mga nalaman ko habang nakikita kita rito sa atin. Pero saan ako pupunta kung papaalisin mo ko? Pakiusap, Amaya. Huwag mo naman gawin sa akin to. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Patawarin mo ako. Geraldine, anak, patawarin mo ang papa. Kita mo na, pati anak mo galit sa'yo. Umalis ka na, sabi! Lumayas ka sa harap namin! Nang mga panahon na yon, matapos naming marinig ang matinding kasalanan na ginawa niya sa amin ng mama ko ay tila ba nakalimutan kong papa ko ang taong kaharap namin. Pero dahil hindi naman po ako taklesa at ayoko pa ring lapastanganin ang magulang ko, mas pinili ko na lamang noon na umiyak, Papa Dudut. Sobrang sakit sa dibdib at pakiramdam ko. Hindi po ako makahinga sa pag-amin niyang yon ni Papa. Pero alam ko na mas mabigat na nadudurog ang puso ni Mama. Siyempre, ikaw ba naman na nagtiwala at naghintay sa pagbabalik ng taong mahal mo para lang aminin at isampal sa mismong pagmumukha mo na hindi siya naging tapat sa iyo habang magkalayo kayo. Kaya marahil wala na rin po akong nagawa nang palayasin ni Mama si Papa sa bahay namin. Ang isang gabi na hindi pagtulog ni Papa sa bahay simula nang umuwi siya sa amin ay nasundan pa ng nasundan ng mas marami pang gabi, Papa Dudut. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na unti-unti na palang nawawasak ang dating masayang pamilya na meron kami noon. Bukod doon ay wala rin akong ideya kung saan tumutuloy si Papa. Bagaman may mga naiisip na akong posibilidad katulad ng maaaring umuwi muna siya sa bahay ng nanay at tatay niya, bagay na nakumpirma ko kinalaunan. Malaki na ako ng mga panahon na yon upang maunawaan ang bigat ng kasalanan ni Papa kay Mama. At kahit na gustuhin ko man na magkasama-sama kami matapos ang ilang taon naming pagkakalayo, ayoko naman pong isang tabi o mas masahol pa ay baliwalain ang feelings ni Mama. Alam ko at nararamdaman ko sa kaibuturan ng puso ko na labis-labis pa rin ang sakit na nararamdaman niya. At patunay na po doon ang mga gabing naririnig ko ang mga hikbi niya, Papa Dudut.
Geraldine, anak. Pumunta ka na rito sa mesa at kumain ka na. Opo, Ma. Kumain ka na lang dyan. Doon lang muna ako sa kwarto. Teka, Mama. Hindi po ba kayo kakain? Ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Pero ang huling kain ninyo kanina pa pong umaga. Ma, baka naman magkasakit na kayo sa ginagawa ninyo. Ay, hindi na po ako bata. Alam ko na po ang nangyayari kaya wag niyo na pong subukan na itago sa akin ang lahat. Wala naman akong tinatago sa'yo. At alam ko na may isip ka na rin. Ayoko lang na makita mo ko ng kakaganito. Maupo na nga muna kayo, Ma. Alam niyo naman na ayokong nagkakaganyan kayo, di ba? Sa ginagawa ninyo, baka magkasakit na po kayo. Anong gusto mong gawin ko? Umakto na parang normal pa rin ang nangyayari sa pamilya natin? Anak, simula nang aminin ng papa mo na nagkaroon siya ng karelasyon habang nasa ibang bansa, parang basong babasagin na nadurog at nagkawasak-wasak ang puso ko. Hindi ko alam kung ano pa bang kulang sa akin o kung baka ako ang nagkulang sa relasyon namin para makuha niya pang mambabae. Ma, syempre hindi po kayo nagkulang. Si Papa na rin ang nagsabi na tukso siya. Naging mapaghanap siya, kaya nagkasala siya sa inyo at sa kasal ninyo. Yun na nga, hindi ko maintindihan. Akala ko ayos kami. Akala ko napagtagumpayan na ng relasyon namin ng ilang milyang pagitan namin sa isa't isa. Buong buhay ko nagtiwala ako sa kanya dahil wala naman sa ugali ng papa mo na magagawa niyang ganon sa akin, anak. Pero sa huli, hindi rin pala kami naiiba sa ibang mag-asawa na nagkakahiwalay dahil sa pagiging hindi tapat ng isa. Hindi lang po kayong nagagalit o masama ang loob kay Papa, Mama. Ako rin po. Kasi inisip ko na maayos po ang pamilya natin para lang malaman sa dulo na hindi pala. Sa totoo lang, pareho lang tayo ng nararamdaman. Lito at nasasaktan. Patawarin mo si Mama kung kailangan mong maranasan ng ganito, anak. Hindi mo deserve na magkaroon ng hiwalay ng mga magulang. Sorry kasi hindi ko naprotektahan ang pamilya natin. Wala po kayong kasalanan, Mama. Para sa akin, ginawa niyo na po ang lahat para sa pamilya natin. Kitang-kita ko na kahit miss na miss niyo na noon si Papa, hindi niyo po yun pinapahalata. Sa halip, mas nagpaka-busy na lang kayo sa business natin para hindi niyo masyadong maisip ang pangungulila niyo sa kanya. Kung may nagkasalaman o nagkulang sa pamilya natin, si Papa po yun. Kaya wag na po kayong umiyak, okay? Tahan na po, Ma. Tahan na po. Hindi ko alam kung maaayos pa ba natin ang pamilya natin, anak. Sa ngayon, hindi po yun mahalaga. Ang importante, yung kapakanan ninyo, Mama. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong pabayaan ang sarili niyo. Kasi kapag nagkasakit kayo, mas lalo po akong malulungkot. Huwag na po kayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano sa ngayon. At huwag niyo na rin pong sisihin ang sarili niyo dahil wala kayong kasalanan. Kakayanin po natin ang lahat. Diba? Sanay naman po tayo na tayong dalawa lang. Ma, tahan na. Natatandaan ko pa na tinawagan ako ng lola ko, nanay ni Papa, upang tanungin ang estado ng relasyon ng mga magulang ko. Yun din ang eksaktong pagkakataon na nalaman ko na sa kanila na doon tumutuloy pansamantala si Papa simula nang paalisin siya ni Mama sa bahay namin. Ang sabi ko sa lola ko noon ay nagkasala si Papa hindi lang kay Mama, kundi maging sa kasal nila. Kaya naman naiintindihan ko kung hindi kaagad siya mapatawad ng nanay ko. Kay lola ko rin po nalaman na labis ang pagsisisi ni Papa sa ginawa niyang pambababae noon habang nasa ibang bansa siya.
At wala siyang ibang gusto kundi ang maayos ang dati nilang relasyon ni mama bilang mag-asawa. May communication pa rin po kami ng tatay ko, Papa Dudut. Ako kasi ang kinontak niya para kumustahin si mama. Bagaman aminado ako na nanlamig ako sa kanya at nagalit ay may punto na nailabas ko na ang lahat ng hinanakit at sama ng loob ko sa kanya. Nang minsan siyang tumawag sa akin, kasagsagan ng pagre-review ko para sa final exam noon, Papa Dudut. Itong si Papa tawag ng tawag eh. Oh, hello pa. Mabuti naman sinagot mo na ang phone, anak. Kanina pa kasi ako tumatawag sa'yo. Pa, hindi po ba kayo nakakahalata na busy ako kaya hindi ko sinasagot ang tawag nyo? Noong nakaraang araw lang magkausap din tayo, di ba? Pero anak, sandali lang yun. Wala pa nga yatang 5 minuto yung pag-uusap natin yun kasi sabi mo may klase ka pa. Kaya nga gabi na ako tumawag sa'yo ngayon para makasigurado ko na nasa bahay ka na. Nasa bahay na nga po, pero para sa kaalaman ninyo, busy ako sa pagre-review dahil final exam na namin bukas. Ganun ba? Naku, pasensya ka na Geraldine, anak. Hindi ko intensyon na makaabala sa'yo. Ay naku, huwag nyo na nga po akong dramahan dyan. Ano po bang kailangan nyo't napatawag na naman kayo? Namimiss lang kasi kita, anak. Magdadalawang buwan na rin kasi simula nung huling beses na nakita kita. Alam nyo na kasalanan nyo kung bakit kailangan nating maghiwalay ng landas, di ba? Hanggang ngayon ba naman, galit ka pa rin sa akin, anak? Nagpapatawa ka po ba, Papa? Ano ba sa palagay nyo yung inamin nyo sa amin ni Mama noon? Simpleng bagay lang ba yon para hindi kami magtanim ng galit sa inyo? Alam ko na hindi ordinaryong bagay ang nagawa ko sa inyo. At labis-labis ako nagsisisi. Kahit siguro ilang beses kayong magsisi, hindi na rin naman maibabalik pa yung dati nating pagsasama at turingan bilang pamilya. Alam nyo, Papa? Mabuti na rin tong nandyan kayo ngayon at malayo sa amin ni Mama. Kasi hindi ko na alam kung paano kayo titignan ng diretso sa mata kung sakali. Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan, anak. Ano bang gusto niyong sabihin ko? Gusto niyo bang marinig na proud ako sa inyo bilang papa ko matapos yung pagtaksilan si Mama? Parang nagkakalokohan naman po yata tayo. Pa, kasi sa ngayon, kabaliktaran ng labis na saya o tuwa ang nararamdaman ko dito sa kaibuturan ng puso ko para sa inyo. Gusto niyo bang malaman kung ano-ano ang pakiramdam na yon? Galit! Matinding galit at pandidiri! Hindi ko alam kung kailan ko kayo mapapatawad katulad ng gusto niyong mangyari. O kung darating pa po ba yung araw na yon. Dahil sa ngayon, isa lang ang malinaw. Ayoko kayong makita. Hindi ako proud sa inyo at galit ako sa inyo dahil sinaktan niyo si Mama. Hindi rin ako masaya sa nagawa ko, anak. Pero katulad nga ng sinabi ko noon, hindi ko intensyon na sirain ang pamilya natin. Kaya nga bumalik ako rito sa Pilipinas para makasama na kayo. Gusto ko magsimula ng panibagong buhay sa piling ninyo. Kung kayo handa nang magsimula ng sinasabi niyong panibagong buhay, pues kami ni Mama, hindi pa po. Kaya pasensya na po talaga kayo kung ganito ako makipag-usap sa inyo. Intindihin niyo rin sana ang nararamdaman namin. Dahil hindi naman po talaga biro ang kasalanan ginawa ninyo. Papa, sinira niyo ang pamilya natin. Alam niyo ba yun? At kahit na paulit-ulit yung sabihin na hindi niyo intensyon, ang punto doon, sana hindi ninyo hinayaang mangyari. Sana noong una pa lang, hindi ka na ng babae. Ang sabi nila, kapag pinapadapat tayo ng pagsubok ng buhay ay wala tayong ibang dapat na gawin kundi ang bumangon at magpatuloy. Totoo po yun lalo pa nang masaksihan ko kung paano mabilis na nagdaan ang mga araw na tila ba unti-unti nang nasasanay si Mama na hindi namin kasama si Papa. Kung sabagay hindi naman po yun ang unang beses na nabuhay kaming dalawa na magkasama habang nasa malayo si Papa. Masakit para sa akin at mahirap tanggapin na tuluyan nang naghiwalay ng landas sa mga magulang ko. Pero minsan papadudot kapag sinusubukan nating ayusin ang isang bagay, lalo lang po itong nagugulo. Dahilan para lalo din tayong mahirapan at masaktan sa dulo. Mabilis na lumipas ang araw at sumapit na ang sana
ay magiging pinakamasayang tagpo sa buhay ko. Ang aking pagtatapos sa kolehiyo. Pero hindi katulad ng mga kaklase ko kung saan kasama nila ang kanilang mga magulang. Si mama lang po ang sumalubong at yumakap ng mahigpit sa akin pagkakuha ko ng diploma at pagbaba ko sa entablado. Sa isip ko, ayos na yon kesa naman ako lang mag-isa. Mas masakit at malungkot naman yon kesa sa hindi namin kasama si Papa. Matapos kong graduate, maswerte naman akong nakapag-apply sa isang private company at nakapagtrabaho, Papa Dudut. Malaking bagay po sa akin na meron na akong pinagkakaabalahan dahil nadadivert sa ibang bagay. Ang magpahanggang sa mga panahong yon ay lungkot na nararamdaman ko sa aking puso dulot ng paghihiwalay ng mga magulang ko. Nang dahil nga sa pagiging abala ko sa ibang mga bagay, ay mas naiintindihan ko kung paano kinakaya ni Mama na harapin ang buhay kahit na nasasaktan pa rin siya. Hindi ko po masasabi na nasasanay na ako na wala sa bahay at buhay namin si Papa. Sa halip ay sinasanay ko po ang sarili ko katulad noong unang beses na iniwan niya kami para magtrabaho sa ibang bansa. Papadudod bukod sa pagkakaroon ko na nga ng trabaho ng mga panahong yon ay nagkaroon din po ako ng kaibigan sa katauhan ng mga office mates ko. Isa na doon si June na higit kong mas naging ka-close. Mabait at marunong makinig, yan ang mga katangian niya na masasabi ko pong nagustuhan ko sa kanya kaya hindi nagtagal ay naging magkaibigan nga kami. Sa palagay mo, June, masamang anak ba ako kung until now, kahit halos 8 months na ang lumipas, hindi ko pa rin magawang mapatawad ang papa ko? Kung tutuusin, hindi rin naman kasi biro ang ginawa niya sa mama ko. Pakiramdam ko nga habang tumatagal, nasasanay na lang kami na kaming dalawa lang ang magkasama. Ano ka ba? Hindi ka masamang tao dahil lang doon. Tsaka naniniwala ako na may tamang panahon para magkapatawaran kayo ng papa mo. Kung hindi pa nalalapit ang pagdating ng araw na yon, huwag ka mainip. Darating din yun. Doon din naman kayo mauuwing dalawa. Magkakabati rin kayo. Minsan kasi hindi ko mapigilang questionin ang sarili ko. Kasi hanggang ngayon, masakit pa rin. Siyempre, ayoko naman talaga na mawalay sa amin ni Mama si Papa. Miss na miss ko na yon kahit nung nasa abroad pa. Pero alam ko na hindi rin naman magandang idea na magsama pa rin sila sa iisang bubong. Lalo na ngayon na may lamat na ang relasyon nila. Hindi ko rin alam kung kailan pa mapapatawad ng mama ko ang papa ko. Sa palagay ko, ibigay mo na lang ang desisyon sa mama mo, Geraldine. Kasi higit kahit kanino, siya ang mas nakakaramdam kung kailan darating ang araw na maluwag na sa dibdib niya na patawarin ng papa mo. Alam mo, matapos mong i-share ang nangyari sa pamilya mo, gusto kong magpasalamat at nag-open ka sa akin. Kasi pinagkatiwalaan mo ko. Mahirap na rin kasing sinasarili yung mga ganyang sitwasyon eh. Naramdaman ko kasi na mapagkakatiwalaan ka, kaya hindi na ako nagdalawang isip na magkwento sa'yo. Saka tama ka naman sa sinabi mo. Mahirap na sinasarili ko lang ang lahat. Alam mo, nung mga unang buwan nga ng paghihiwalay ng mga magulang ko, madalas na umiiyak na lang ako bigla sa klase namin, lalo na kapag iniisip ko yung problema sa bahay namin. Siyempre, hindi ko naman yung pinapahalata kapag umuwi ako sa amin kasi ayoko nang dagdagan yung nararamdamang kalungkutan ng mama ko. Kung sa akin mangyayari yan, ako baka hindi ko kayanin. Kaya lalo lang din ako humahanga sa'yo kasi ang tapang-tapang mo. Kailangan kasi. Kung hindi ako magiging matapang, sino na lang ang aasahan ni mama, di ba? Awang-awa talaga ako sa nanay ko ng mga panahong yon. Kasi biruin mo, trinaydor siya ng taong minahal at pinagkatiwalaan niya ng husto. Pero mabuti na lang dahil sa kabila ng lahat, nanatili pa rin siyang matatag. Siguro sa kanya talaga ako nagmana. Walang duda yun. Ay, kung pwede nga lang gumising ako ng isang umaga tapos maayos na ulit ang pamilya namin. Katulad nung maliit pa ako. Bakit hindi, di ba? Kaso hindi ganun ang buhay. Walang magic na pwedeng makapagpalimot sa isang tao sa kasalanang nagawa sa kanya. O makapagtuwid ng isang baluktot na sitwasyon.
Nakakatawa mang isipin, pero gabi-gabi ko pa rin pinagdarasal sa Diyos na sana maging maayos na ang lahat, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Yun bang pareho na nilang mahanap ang peace sa mga sarili nila? Dahil alam ko, ramdam ko, na pareho pa rin silang nahihirapan hanggang ngayon. Actually, yan din ang hiling ko para sa parents mo, Geraldine. Ang mapatawad na nila ang isa't isa. Oo, alam ko na sa buhay na to, imposible nang mabalik sa dati ang isang relasyon lalo na kung minsan na tong nasira ng dahil sa pagkakasala. Pero tulad mo, naniniwala pa rin ako at nagtitiwala na didinggin ng Diyos sa mga panalangin mo. Kung kailan, siya lang din na nakakaalam. Papadudot malaking bagay na nakapag-open up ako kay June ng mga panahong yon. Dahil aminado ako na tila ba nabunutan ako ng tinik sa lalamunan at nabawas-bawasan ang bigat na mga dalahin ko. Thankful din po ako dahil hindi naging mapanghusga si June kahit na matapos kong sabihin na galit pa rin ako sa papa ko. At hindi ko sigurado kung mapapatawad ko ba siya. Siyempre ayoko naman pong magtanim ng sama ng loob sa sarili kong magulang. Pero sariwa pa rin kasi. At hindi naghihilom ang sugat ng kasalanan na ginawa niya sa amin ni Mama na siyang dahilan kung bakit nasira po ang pamilya namin. Mabilis na lumipas ang 3 taon at mas lalo lang po kaming napalapit sa isa't isa ni June, Papa Dudut. Masasabi ko na sa tagal ng aming pagkakaibigan ay lubos ko po siyang nakilala at hinangaan. Bukod sa mga katangian na una ko nang nagustuhan sa kanya noon, family man din po si June. Extended family po sila sa bahay nila. At minsan ko na rin pong nakilala ang parents niya nang magpunta kami ng mga katrabaho niya sa bahay nila. Minsan hindi ko mapigilang malungkot at mag-isip na kung sakali bang hindi nagloko noon si Papa, buo at masaya pa rin kaming magkakasama ni na Mama. Pero ano pa nga bang silbi kung paulit-ulit ko lang nauungkatin ang nakaraan? Papa Dudut, lingid sa kalamang ko noon ay nagkakagusto na po pala sa akin si June. Ako lang din naman ang nakakaalam na may nararamdaman ako para sa kanya ng panahon na yon. Kaya nga nang magkaaminan kami, tinanong niya ako kung pwede niya akong ligawan. Bagay na hindi ko na po pinag-isipan ng maraming beses. Hindi nga po nagtagal matapos niyang patunayan na malinis at tapat ang intensyon niya sa pagmamahal sa akin ay binigay ko na nga po sa kanya ang matamis kong oo. Bukod doon ay formal ko na rin siyang ipinakilala sa mama ko. Anak, natutuwa talaga ako dahil pumayag ka makipagkita sa akin ngayon. Pero teka, hindi ba ako nakakaabala sa'yo at baka may ibang lakad ka? Pa, okay lang po dahil libre naman po ako ngayon. Sa totoo lang, masaya rin ako na makita kayo ngayon. Kumusta na po kayo? Balita ako, lumalakas na raw yung negosyo niyong talyer doon kina Lola. Oo, at proud ako dahil unti-unting nagbubungay pinaghirapan ko. Alam mo, nung tinayo ko nga yun, wala talaga akong kaalam-alam sa pagbubutingting ng mga sasakyan. Mabuti na lang dahil nandun ang lolo mo. Alam mo naman yun, bata pa lang, nasa tiyan pa nga lang yata ng nanay niya, nasa dugo ng pagiging mekaniko. Minsan napapaisip ako, bakit kaya hindi ako nagmana sa kanya? Eh di ba nga, isa na rin kayong mahusay na mekaniko ngayon? At ang lahat ng yon nagbunga dahil sa pagsisikap nyo. Kung sa bagay, pero maiba tayo anak. Kamusta na ba ang mama mo? Nasa mabuting kalagayan at kalusugan ba siya? Kumakain ba siya ng maayos? Ayos naman po si Mama, pa. Opo, kumakain naman siya ng maayos. Lagi ko rin siyang pinapaalalahanan dahil minsan nakakalimutan gawa ng mga trabaho niya. Ayun, busy pa rin sa kantin natin. Dinaig pa nga ako nun kung kumayod. Hindi po yata uso kay Mama ang day off. Kahit talaga kailan, napakasipag ng mama mo. Kaya nga hanga ako sa kanya eh. Geraldine anak, miss na miss ko na talaga kayo. Namimiss ko na rin po kayo, Papa. Masaya ako na marinig yan.
Alam mo, simula nung mapalayo ako sa inyo mag-ina, may mga narealize akong bagay sa buhay ko. Bukod sa matinding pagsisisi, nahiya rin talaga ako noon sa sarili ko. Lalo pa nung pinagalitan ako ng husto ng lolo't lola mo pag uwi ko sa bahay nila. Grabe, biruin mo yun. Ang tanda-tanda ko na, pero parang bata pa rin ako kung sermonan nila. Pero alam ko naman sa sarili ko na deserve ko lahat ng mura, batok at hampas na binigay nila sa akin dahil nga nagkasala ako. Kaya nga anak, unti-unti rin noon pumapasok sa isip ko na tama lang din na magalit kayo ng mama mo sa akin dahil mahirap naman talagang patawarin ang nagawa ko sa inyo at sa pamilya natin. Sa totoo lang po, Pa, pagod na akong magalit sa inyo. Hindi ko alam kay Mama pero para sa akin, sapat na ang 3 taon na lumipas para hanggang ngayon, magtanim pa rin ako ng galit sa puso ko. Ibig bang sabihin yan, pinapatawad mo na ang papa? Ganun na nga po. Salamat anak. Malaking bagay na makuha kong kapatawaran mo dahil importante ka sa akin. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon dahil sa sinabi mong yan. Parang kulang na lang, magtatatalon ako sa tuwa. Papa, yan ang wag na wag niyong gagawin dahil baka mabalian kayo ng buto. Tignan niyo madulas ang sahig. Kakalampaso lang nila. Pambihira. Ano bang palagay mo sa papa mo? Gano'n nakatanda. 50 anyos pa lang ako, Geraldine. Hindi pa ako senior citizen. Wala naman po akong sinabi Biro lang. Pero anak, matanong ko lang ha. Ang sabi ng lola mo sa akin, nabanggit mo raw na may pinakilala ka ng boyfriend sa mama mo. Totoo ba yon? Opo. June po ang pangalan niya. At katrabaho ko siya since nakapasok ako sa company. Mabait po siya, Papa. At gusto ko rin po na personal niyo siyang makilala. Kung ganon, ikinagagal ako na makilalang lalaki nagpapatibok sa puso ng unika iha ko. Tipikal na araw lamang yon ng Lunes nang tawagin ako ni Papa at nagsabi siya na gusto niyang makipagkita sa akin. Dagdag pa niya na nami-miss na raw niya ako. Hindi ko na po matandaan kung kailan yung huling beses na nag-usap kami matapos kong sabihin sa kanya na huwag na niya kaming masyadong abalahin ni Mama. Kaya nga nang tumawag siya at nagsabi na makikipagkita ay hindi na rin po ako nagdalawang isip ng mga panahon na yon. Napakalaki ng pinagbago ni Papa. Mula sa pisikal na anyo maging sa dating kislap ng mga mata niya. Basta ang alam ko lang noon ay nakapagpatayo na siya ng sariling talyer simula nang maghiwalay sila ni Mama at yun na lang po ang unang beses pagkalipas ng mahabang panahon na nakita ko siya. Doon ko nga po muling naalala na bukod kay Mama ay meron pa akong isang magulang at sapat na nga po ang mahabang panahon na nagdaan para bigyan ko naman ng puwang sa puso ko ang pagpapatawad. Papadudot yung pagkikita at pag-uusap namin yon ni Papa ang naging daan upang maging bukas na nga po ng mas madalas ang komunikasyon sa pagitan namin hanggang sa kusang loob ko na rin pong ipinakilala sa kanya si June bilang nobyo ko. Nang mga panahong yon ay hindi lang po ako ang masayang masaya. Kung hindi maging ang boyfriend ko at noong ko lang din po naramdaman na para bang buo at hindi naman nawasak ang pamilya namin. Kapag may pagkakataon, laman pa rin po ng bawat kwentuhan namin ni June ng labis na pagsisisi ni Papa mula sa kasalanan nito. At pareho po kaming naniniwala na kung luluubin ng langit, maging daan nawa iyon upang muli silang magkalapit ni Mama. Kahit bilang magkaibigan man lang. Hanggang isang araw ay tila nadidinig ng Diyos ang dalangin namin matapos kong malaman mula sa nanay ko na nagpunta raw sa bahay si Papa ng araw na yon upang kausapin siya at humingi ulit ng kapatawaran sa hindi na niya mabilang na beses. Hindi ko alam kung mahina lang ba ako o ano. Nung nakita ko kasi ulit ang papa mo, pagkalipas ng mahabang panahon at nung matapos niyang umiyak sa harap ko habang paulit-ulit pa rin humihingi ng sorry, pakiramdam ko parang kaya ko na siyang patawarin, anak.
Pero syempre, may bahagi pa rin sa puso ko na natatakot pa rin magtiwala sa kanya. Sa palagay mo, medyo naguguluhan na rin kasi ako sa nararamdaman ko. Tama ba to? Ma, kung ganyan po ang nararamdaman ninyo, isa lang ang ibig sabihin yan. May bahagi pa rin po dyan sa puso ninyo na handang makipag-ayos kay Papa. Pero di ba, sinabi ko na parang hindi pa rin ako handang magtiwala sa kanya. Hindi naman po kaagad-agad na babalik yung tiwala nyo kay Papa. Siyempre parang mag-uumpisa ulit kayo. Kasi kung nararamdaman nyo dyan sa kalooban ninyo na gusto nyo pa siyang bigyan ng pagkakataon para patunayan ang sarili niya. At kung sa palagay ninyo sincere si Papa sa mga sinasabi niya, wala naman pong mali doon. Ikaw ba anak? Napatawad mo na ba ang papa mo? Noong huling beses na nakipagkita ako kay Papa, sinigurado ko po na maluwag yun sa puso ko. At sinabi ko sa kanya na napatawad ko na siya. Siyempre, hindi naman po naging madali para sa akin ang proseso na pinagdaanan ko. Para masabi ko na wala na akong sama ng loob sa kanya. Pero habang tumatagal po kasi nadala-dala ko yung galit sa dibdib ko, parang ang hirap po magpatuloy, Ma. Yung bang parang ang bigat-bigat sa pakiramdam? Kaya nga malaking bagay din na palaging nasa tabi ko si June para makinig sa tuwing nararamdaman ko ang kalungkutan. Lalo na tungkol sa nangyayari sa pamilya natin. At sa totoo lang, malaki po ang impluwensya niya para mabigyan ko ng puwang sa puso ko ang pagpapatawad. Matagal ko na ring pinag-iisipan ng tungkol sa bagay na yan pero natatakot lang talaga akong sumugal. Hindi, siguro dahil mas natatakot lang akong masaktan ulit sakaling pabalikin ko ang papa mo sa buhay natin. Mama, hindi naman po tayo makakaiwas sa sakit kahit na ano pa pong gawin natin. At syempre, yung naranasan ninyo, hindi nyo po yun deserve. Pero sa nakikita ko po kasi sa ngayon, mahal nyo pa rin si Papa. O kung hindi man, sabihin na nating importante pa rin siya sa inyo. At kaya kayo mas nahihirapan dahil pinipigilan nyo ang sarili nyo na patawarin siya. Anak, sa palagay mo, kapag sinubukan ko, magiging maayos pa rin ba ulit kami ng papa mo? Hindi po ako ang makakapagsabi kundi kayo mismo. Sa tulong ng Diyos at sa pagtitiwala nyo sa proseso. Pero kahit na ano pa pong mangyari, nandito lang ako sa tabi nyo. Katulad noon. Di ba nga po, partners in crime tayo? Wala tayong hindi kinaya at kakayanin sa mga napagdaanan natin. Salamat, Geraldine. Kasi kahit na malaki ka na, palagi mo pa rin akong sinasamahan. Hindi mo pa rin ako iniiwanan at hindi ka pa rin nagsasawa sa akin. Napakalaki ng naitulong mo, anak, para mapagtagumpayan kung harapin ang nangyayari sa pamilya natin. Kaya naman maraming salamat. Hindi ko alam kung anong klaseng kabutihan ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko para pagkalooban ng Diyos ng isang biyaya sa katauhan mo. Manaman eh. Huwag niyo na po akong paiyakin. Kanina pa ako nagpipigil dito eh. Nagsasabi lang ako ng totoo, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita. Kayo ni Papa. Alam ko at ramdam ko na hindi pa naman po talaga nawawala ang pagmamahal ni Mama para kay Papa. Siguro kailangan lang talagang lumipas ang mahabang panahon upang humupa ang bigat ng sitwasyon. At mas maging malinaw ang dahilan kung bakit kinakailangang pagdaanan ng pamilya namin ang ganoong katinding pagsubok. Oo, maraming mag-asawa ang naghihiwalay at marami ring relasyon ang nasisira kapag nawawala na ang pagtitiwala. Pero meron pa rin naman pong mas pinagtitibay ng pagsubok na ibinabato ang pundasyon ng pagmamahala ng dalawang tao para sa isa't isa. At ganun nga po ang eksaktong kinahantungan ng mga magulang ko, Papa Dudut. Lumipas pa ang ilang buwan, ang isang beses na pagpunta ni Papa sa bahay namin ay nasundan pa nga ng nasundan ng maraming beses, Papa Dudut. Nakakatuwa rin naman pong isipin na masaya na rin siyang tinatanggap ni Mama sa bahay at buhay namin.
Hindi pa naman po sila tuluyan nagkabalikan noon pero masaya po akong makita na nagsisimula silang maging magkaibigan muli. Oo, masakit po para sa akin na masaksihang nawawasak sila noon. Pero masarap sa pakiramdam na nag-uumapaw sa kaligayahan ang puso ko habang nakikita ko kung paano nila unti-unting inaayos ang kanilang relasyon. Ano? Ayos na ba ang itsura ko? Hindi ba tumatayo ang buhok ko? Alam mo, hindi ko na mabilang kung ilang beses mong tinanong yan. Tsaka nakaharap ka naman sa salamin, wala ka bang tiwala sa nakikita mo? Hindi naman sa ganun. Pero gusto ko lang makasigurado na maayos at presentable ang itsura ko sa anak mo at doon sa nobyo niya. Maayos ka na at presentable tignan. Huwag ka na mag-alala, okay? Sa paningin mo ba, gwapo na ako? Ay nako, ewan ko sa'yo. Oh, teka, sila na yata yun. Sandali, pagbubuksan ko lang ng pinto. O sige. Happy birthday, Papa! Payakap nga ako! Naku, salamat anak. Ay, teka, hindi ako makahinga sa higpit ang yakap mo. Grabe naman kayo pa. Hindi naman po yun mahigpit ah. Happy birthday po, Tito. Oh, Jun, salamat iho. Mabuti naman dahil nakapunta ka ngayon at nagkita tayo ulit. Pasok muna kayo, dali. Naku, nung nakaraang araw pa po yan hindi mapakali kung anong susuotin niya para raw magmukha siyang kaaya-aya sa paningin ninyo ni Mama. Piruin nyo, nagpagupit pa po yan ng buhok. Uy, babe, bakit mo naman ako binuking? Syempre, importante sa akin na magustuhan ako ng parents mo. Naku, matagal ka na namin gusto ng tita Amaya mo para sa unika iha namin, Jun. Unang beses pa lang kita nakita. Naramdaman ko na hindi mo sasaktan si Geraldine. Aba, dapat lang. Kasi baby girl namin yan. Ah, baby girl pala. Papa naman eh. Hindi na po ako bata. 25 years old na po ako. Para sa amin ng papa mo, ikaw pa rin ang baby girl namin. Kaya huwag ka nang umangal. Pero alam nyo ba, itong papa mo, Geraldine, kanina pa rin hindi mapakali. Nung dumating dito at nagkataon na wala ka pa, aba, panay ang tanong kung okay daw ba ang damit niya. Kesyo hindi raw yun bagay at merong mas bagay pa sa kanya. Ay nako, katulad niyang nobyo mo, gusto rin magpa-impress sa inyo. Ano ka ba naman, sweetheart? Hindi mo na kailangan sabihin nyo sa kanila. Akala ko ba sikreto lang natin yun? Ala, ayan na. O siya, tara na sa mesa. Nagluto ako ng mga paborito nyo. Tsaka nahanda ko na yung hamon. Bigla tuloy akong nagutom. Ikaw talaga, babe. Kahit kailan, napakatakaw mo. Sobra ka naman. Papadudot na puno nga po ng tawanan, biruan at seryosong usapan ang araw na yon kung kailan ipinagdiriwang namin ang birthday ni Papa. Palibasa yun din po kasi ang unang beses na iniharap ko si June sa mga magulang ko na magkasama sila. At aaminin ko na ang sarap sa pakiramdam na makitang kinakausap nila ang boyfriend ko tungkol sa mga bagay-bagay na nakakataba ng puso na kahit malaki na ako ay parang maliit na bata pa rin ang turing nila sa akin. Habang pinagsasabihan nila pareho si June na alagaan at huwag akong sasaktan bilang nobya niya. Yun po ang unang beses na nagsama-sama kami at nakumpleto bilang pamilya sa isang hapag, Papadudot. At ang makita na unti-unti nang nagkakapalagayang loob sina Mama at Papa ay walang katumbas na kaligayahan ang hatid noon sa puso ko bilang anak nila.
Totoo na sagrado ang pagtitiwala sa isang relasyon o pagsasama at kapag nasira o nagkalamat ito. Dumarating sa punto na kahit na anong gawin nating ayos ay hindi na po bumabalik sa dati ang lahat. Ganon nga ang nangyari sa mga magulang ko nang minsang nagkasala si Papa kay Mama at sa kasal nila. At nang dahil sa pangyayaring yon ay dumaan sa matinding pagsubok ang pamilya namin. Subalit, ang higit na mahalaga sa lahat ay ang natutunan naming aral sa buhay na gusto ko ngayong ibahagi sa ating mga kabarangay. At unang-una nga po rito ay ang pagpapatawad. Madaling sabihin na napatawad na natin ang isang tao pero hindi yun bukal sa puso natin. Kapag ganun po ang nangyari ay hindi nabibigyan ng pagkakataon ng mga bagay para unti-unting maayos. Kaya nga mahalaga na huwag nating madaliin ang proseso. Bigyan natin ng panahon ang mga puso natin na gumaling. Hindi man mga kapuso manumbalik ang dati kahit papaano ay pakawalan man lang natin ang ating sarili sa gapos ng kalungkutan. Naniniwala po ako na kapag patuloy pa rin nating dadalhin sa kaloob-looban natin ang galit at hinanakit para sa isang tao na malapit sa atin ay hinding-hindi po tayo magiging ganap na masaya. Sa kasalukuyan ay masaya po akong ibalita na nagkabalikan na ang mga magulang ko matapos ang halos isang taon na panliligaw ni Papa kay Mama. Sa totoo lang ay mas sweet pa nga silang dalawa kesa sa amin ni June sa kabila ng pagiging abala nila sa mga negosyo nila. Papa Dudut, napakaswerte ko sapagkat pinagkaloob ng Diyos ang matagal ko ng panalangin. Yon ay ang magkaayos na ulit ang mga magulang ko at ang pagkakasundo nilang yon ang naging daan upang mabuo rin ang aming tahanan. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay pamilya namin, Papa Dudut. Sana marami sa ating mga kabarangay ang na-inspire at natuwa. More power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso, Geraldine. Mga kabarangay, importante na kapag nakagawa tayo ng pagkakamali, kilalanin po natin yon at pagsisihan. Tapos ipangako natin sa sarili natin na hindi na po natin ito uulitin at araw-araw po tayong magpursige upang mas maging mainam. Oo, hindi naman talaga madali ang magpakabuti pero palagi pa rin po nating subukan at huwag nating sukuan ang proseso. Para naman po sa mga nagawa ng kasalanan, nasa sa atin po kung patatawarin po natin o hindi ang isang tao na nakagawa sa atin ng pagkakamali. Ano pa man sa dalawa, ang piliin natin ay dapat siguraduhin po natin na sa dulo ay magiging masaya tayo. Hindi masamang unahin ang ating sarili at bigyan ng panahon ang ating puso na maghilom, pero palagi po nating tandaan na kung bibigyan natin ang kalayaan ng ating sarili ay unahin nating maging malaya sa galit at kalungkutan na inyong nararamdaman. Hanggang sa susunod na episode, ako po ang inyong Mr. Love Stories sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dear Dudut Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan, kailangan lang nating magbigay ng spasyo para muling manumbalik ang tamis ng pagmamahalan. Ikaw kapuso, handa ka bang kumapit sa isang relasyon na ikaw na lang ang nagmamahal? Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga kabarangay natin. I'm Chiki, 29 years old, nakatira dito sa Marikina at nagtatrabaho sa isang bangko. Sa totoo lang ay hindi ko po hilig ang makinig ng mga drama sa radyo. Pero nang ma-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories, nang dahil sa nanay ko ay palagi na akong nakikinig sa inyo. Grabe kasi ang epekto sa akin ng mga kwento na ine-ere ninyo. Tagos talaga palagi sa puso ko kaya eto ako ngayon. At nagbabaka sakali na mapili nyo ang sulat ko. Papa Dudut, second year high school pa lamang ay boyfriend ko na si Olan. Dahil maliit lang ang school namin, nasa iisang barkada lang din kami. At suportado ng barkada ang relasyon namin ni Olan, lalo na nang mag-college kami. Wala kasi kaming masyadong pinagtatalunan, Papa Dudut. Magkasundo kami sa napakaraming bagay. At nang makapagtapos kami ng pag-aaral, halos lahat sila ay umasa ng kami ni Olan ang makakatuluyan sa huli, Papa Dudut. Grabe, Chiki! Ang galing mo talaga mag-organize ng surprise birthday party! Hindi naman masyado. Pero sa tingin mo, nagustuhan ni Olan yung ginawa kong party para sa kanya? Oo naman! Halos maluha-luha na nga si Olan kanina nung hipa niya yung kandila sa cake na hawak mo, diba? Ang dami kasi naming mga kaibigan at pamilya niya na bumulaga sa kanya pagbukas niya ng pinto nitong bahay nila kanina. Hindi niya nga rin alam na nandito ako. Kasi nung tumawag siya para yayain ako mag-dinner, sinabi ko na busy ako sa trabaho. Kahit ang totoo, busy ako sa pagsiset up ng mga pagkain dito sa place niya. Buti na lang pala may kopya ka ng susi nitong bahay kaya hindi niya nahalata na nandito ka lang buong maghapon. Siyempre naman, ang tagal na naming magkarelasyon eh. Kaya halos lahat ng susi na meron siya may kopya ako. Para in case na mawala yung sa kanya, hihiramin niya lang yung sa akin para hindi siya mahirapan. Pero Chiki, sa totoo lang, sobrang hanga talaga ako sa tatag ng relasyon ninyong dalawa ni Olan. Sobrang tagal nyo na eh. Ano ka ba? Maikli pa nga yung taon ng relasyon namin eh. Kumpara sa ibang magkarelasyon na umabot ng halos mahigit 10 taon. Pero malapit na rin kayong mag 10 years. Hindi ka pa ba nagsasawa? Bakit naman ako magsasawa? Mahal ko si Olan. Wala lang. Naisip ko lang na minsan, nakakasawa rin yun sa iisang tao lang umiikot ang mundo mo sa loob ng ilang taon. Ako kasi nakailang boyfriend na rin. Pero tama ka naman sa sinabi mo. Kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi ka magsasawa na makasama siya. Parang ang seryoso naman ng girl talk niyo ni Liza, Beb. Hindi naman masyado, Beb. Humihingi lang ako ng tips dito kay Chiki kung paano ba patagalin ng 8 years ang isang relasyon. Nakakaingit kasi kayong dalawa. Anyway, kailangan ko na rin palang umuwi kasi ako na lang ang naiwang bisita rito sa place mo. Alis na ako para masolo mo na rin yung best friend ko. Sige, thank you sa pagpunta, Liza. Bye, Liza! Ingat ka pa uwi. Bye din sa inyong dalawa! Beb, eto pala ang kape. Pinagtimpla kita. Thank you, Beb. Yung mga kalat nga pala sa kusina, hayaan mo na lang doon. Ako na lang ang magliligpit mamaya kasi dito naman ako matutulog ngayong gabi. Tutulungan na kita na gawin yun. Alam ko napagod ka sa pag-aayos ng surprise birthday party na to para sa akin. Nagustuhan mo ba? Siyempre naman.
ito na yung isa sa pinakamasayang birthday ko sa lahat. Kaya thank you, Beb, ha? Sa lahat ng effort mo para sa akin at sa relasyon nating dalawa. Kahit madalas, hindi ko na yun mapantayan. Hindi ka naman required na pantayan yung ginagawa ko. Ang mahalaga, alam ko na mahal mo ko. Ako lang at wala nang iba. Ikaw lang habang buhay. Pangako yan, Beb. Walang magbabago sa ating dalawa. Kahit makasal na tayo at magkaroon ng 12 anak. Grabe! Makaisang dosena naman? 2 lang ang kaya ng matres ko, Beb. Sige, tingnan natin. Malalaman natin yan kapag nakasal na tayo. Basta, thank you talaga. Kasi dumating ka sa buhay ko, Chiki. Papadudot pareho kami ni Ola na first love ang isa't isa. Siya ang first boyfriend ko at ako rin ang first girlfriend niya. College pa lamang ay napakarami na naming plano sa future. Kung kailan kami kukuha ng bahay para sa aming dalawa, magpaplano ng kasal at pati na kung ilan ang magiging anak namin ay pinaplano na rin namin noon. Pero hindi pala talaga ganoong kadali ang buhay lalo na nang makapagtapos kami ng kolehiyo. May pinag-aaral pa kasi ako mga kapatid noon at ganoon din si Olan. Kaya hindi rin nasunod ang mga planong binuo namin noong kolehiyo. Pero ayos lang kasi ang mahalaga ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Papadudod sa aming dalawa ni Olan, ako yung mahilig gumawa ng mga sorpresa. May pagka-introvert kasi ang boyfriend ko, ako naman ay extrovert kaya palagi mataas ang energy ko. Pero siguro yun din ang dahilan kung bakit nagtagal ang relasyon naming dalawa noon. Dahil napupunan namin ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya lang ang hindi ko alam, ang pagtagal ng relasyon namin ang pwede ring magbigay ng dahilan para magkaroon kami ng problema. Or actually, ako lang palang may problema noon at hindi kaming dalawa papadudot. Ang sarap talaga ng chicken barbecue nila sa restaurant na to. Di ba, Beb? Sakto lang. Di ba favorite mo rin kumain sa restaurant na to? Kaya nga dito kita dinala ngayon kasi akala ko na mismong kumain dito eh. Nandito rin kasi tayo 2 weeks ago kaya hindi ko pa ito masyadong namimiss. Ay, oo nga pala. Dito tayo nag-celebrate ng mansari natin last time. Nawala sa isip ko kasi akala ko ibang restaurant ang pinuntahan natin. Okay lang naman. Alam mo naman na hindi ako pihigan pagdating sa pagkain. Hayaan mo, Beb. Next time, hahanap ako ng ibang restaurant na may mas magandang view para mas relaxing din. Hindi mo naman ang kailangan gawin yun, Beb. Bakit? Kasi kasama mo pa lang ako? Nare-relax ka na? Ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam. Beb, yung team building pala namin. Next month na yun. Sama ka ha? Sige. Titingnan ko na lang sa schedule ko kung ma-approve ang leave request ko. Alam mo naman na peak season na kaya pahirapan na magpa-approve ng leave sa amin ngayon. Sana makasama ka kasi beach resort pa naman yung pupuntahan namin. Sigurado ako na mag-e-enjoy ka dun kasi may surfing spot daw dun. Tingnan na lang natin, Beb. Sabihan kita ha kapag na-approve ang leave request ko. Okay, sige. Ay, Beb, pupunta lang pala ako ng restroom sandali. Balik ako agad. Okay. Hello, Liza. Bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung pwede ko bang hiramin yung blazer na ginamit mo doon nung huling beses tayong nakita. May pupuntahan kasi akong kasal. Bagay yun sa dress na isusuot ko. Paano naman? Daan naman na lang bukas sa bahay. Ayun, sige. Thank you. Teka, nasan ka pala ngayon at parang inaantok yung boses mo? Nandito sa restaurant kasama si Olan. Pero nasa restroom siya ngayon. Nasa restaurant pala kayo ngayon. Eh bakit ganyan ang boses mo? Inaantok na kasi talaga ako. Sinabi ko na kay Olan na next time na lang kami mag-dinner. Kasi gusto ko sana magpahinga sa bahay ng maaga ngayon. Pero ang kulit niya kanina, kesyo
Namimiss niya raw ako kasi ilang araw kaming hindi nagkita dahil busy siya sa trabaho. Kaya eto, pinagbigyan ko na. Himala! Siya yata ang mas makulit ngayon. Dati ikaw yung palagi nagre-request na magkita kayo. Ngayon siya rin mas nag-e-effort. Okay lang naman kasi talaga sa akin na hindi kami magkita. Si Olan lang yung makulit. Alam mo yun, nakakasawa din yung palagi kami magkasama. OMG! Tama ba yung narinig ko? Nagsasawa ka ng makasama si Olan? Hindi naman sa ganun pero... Pero kakasabi mo lang kanina na nakakasawa rin pala na palagi kayong magkasama. Alam mo, Chiki, napapansin ko na parang napapadalas yata yung pagiging moody mo kay Olan. Sigurado ka ba na wala kang gustong sabihin sa akin? Wala. Ano namang sasabihin ko sa'yo? Siguro baka stress lang ako sa trabaho. Ibababa ko na rin tong tawag, pabalik na rito sa lamesa namin si Olan. Daanan mo na lang bukas sa bahay yung blazer na kailangan mo. Ha? Bye! Papa Dudut, mahigit 8 taon na ang relasyon namin nang magsimula kong maramdaman na may mali sa akin. Parang may kung anong nawawala sa sarili ko at dati kasi mabilis talaga akong mapakilig ni Olan lalo na at alam kong introvert siya. Tapos mag-e-effort siya ng isang sorpresa para sa akin. Simpleng date lang na gawin namin ay kinikilig na kaagad ang puso ko. Magkwentuhan lamang kami buong gabi ay para bang buo na ang isang linggo ko. Mayakap niya lamang ako ng ilang minuto, pakiramdam ko ay dala ko na yon hanggang sa pagtulog ko. At isang araw lang kaming hindi magkita ay parang isang buwan kung ma-miss ko siya. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang naglalaho ang kilig na nararamdaman ko. Hindi na ako masyado nag-e-enjoy sa mga kwentuhan namin. Okay lang sa akin kahit na makancel ng biglaan ang mga date namin. Hindi na ako nag-request na magkita kami kapag wala kaming pasok sa trabaho. Hindi ko na siya nami-miss kagaya ng dati. At para bang kasunod ng mga yon, ay nababawasan na rin yung pagmamahal ko para sa boyfriend ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung una akala ko ay pansamantala lamang yung mga kakaibang nararamdaman ko na yon sa relasyon namin ni Olan. Na manunumbalik din ang lahat ng kilig, saya at pagmamahal na nararamdaman ko. Kaya lang ay lumipas sa mga araw, linggo at buwan ay mas lalong lumala ang lahat. Nakwento ko na rin tuloy yon kay Liza kasi alam ko na kailangan ko ng kausap tungkol sa bagay na yon. Ang sabi niya ay ipaalam ko na raw kay Olan yung issue ko na yon sa relasyon namin. Pero para kasing ang hirap. Hindi ganon kadaling gawin ang bagay na yon kasi paano ko sasabihin sa boyfriend ko na parang hindi ko na siya mahal. Papa Dudut, hindi ko alam kung ramdam ba ni Ola na nagsisimula na akong magbago. Lalo na yung panlalamig ko sa relasyon naming dalawa. Naging mainitin na rin kasi ang ulo ko sa tuwing magkasama kaming dalawa. Malit na bagay lamang ay nagagalit kaagad ako sa kanya. At kahit ako ay hindi ko inaasahan na darating ako sa point na may desisyon ako magagawa na hindi ko masyadong pinag-isipan, Papa Dudut. Beb, sorry. Ngayon lang ako nakarating. Late ka na naman. May banggaan kasi dun sa dinaanan ko kaya sobrang traffic. Eh di sana hindi ka na lang nagaya na manood tayo ng sine ngayon kung malilate ka lang din naman pala. Beb, hindi ko naman alam na magkakaroon ng banggaan dun sa dadaanan nung sinakyan ko papunta dito eh. Ewan ko sa'yo, dami mong dahilan. Paano pa tayo manonood ng movie 30 minutes ka ng late? Eh di magstay tayo sa loob. Tapos ulitin natin yung movie para masimulan natin. Di ba? Katawa ka rin no? Ano, tanga na? Hindi pwede yung ganun. First screening ang nood. Tsaka ayoko ng ganun. Mapapanood natin yung ending tapos uumpisahan natin. Oo, para sulit yung bayad natin sa ticket. Dapat kasi, hindi ka na lang nagayang manood ng sine ngayon.
Sinabi ko na nga na wala ako sa mood na lumabas ng bahay pero nagpumilit ka pa rin. Beb, 2 araw kitang hindi nakita. Tapos hindi ka pa makakasama sa team building namin kasi hindi na-approve ang leave request mo. Kaya gusto ko sanang makapag-date tayo ngayon. Pwede naman tayo magkita sa ibang araw. Hindi ngayon, wala nga kasi ako sa mood lumabas ng bahay. Ngayon lang ulit nagsabay rest day natin sa trabaho. Kaya kinulit na kita na mag-date tayo. Sorry talaga, babe. Siguro, kumain na lang muna tayo. Pagkatapos, saka tayo manood ng movie para masimulan na rin natin. Saan naman tayo kakain? Ikaw, saan mo gusto? Talaga, Beb? Ibabalik mo lang sa akin yung tanong ko sa'yo. Sorry, babe. Akala ko lang kasi may gusto kang restaurant na kainan ngayon para doon na lang tayo pumunta. Pero sige, ako na lang ang magde-decide. Doon na lang tayo kumain Uwi na lang tayo? Wala na akong gana kumain. Babe, sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, ngayon lang ulit ako malilate. Tara, puntahan na natin yung restaurant na kakainan natin. Sigurado ako na mawawala ang init ng ulo mo kapag natikman mo yung masarap na bulalo nila ron. Wala na nga akong gana. Kung gusto mo mag-isa ka na lang na pumunta ron. Basta uuwi na ako. Babe, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Ulan, ano ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung sinabi ko? Ayoko na nga, kaya uuwi na ako. Wag mo na akong pigilan. Sige, ihatid na lang kita. Hindi na kailangan. Uuwi na lang ako mag-isa. Hindi naman kita pwedeng hayaan na umuwi mag-isa. Pati ba naman pag uwi ko, kukontrahin mo pa? Eto, Tagalog to. Ha? Kaya sana maintindihan mo na. Gusto kong mapag-isa, kaya uuwi ako ng mag-isa. Okay? Pero bakit gusto mong mapag-isa? Nagsorry naman na ako sa'yo ah. Huwag ka na magalit sa akin, babe. Promise, babawi ako Gusto sa... ko mapag-isa kasi ayoko na. Anong ibig mo sabihin? Olan, sorry pero ayoko na. Pagod na ako sa relasyon na to. Mag-break na tayo. Papadudot umasa ako sa sarili ko na babalik ang nararamdaman kong pagmamahal para kay Olan. Inisip ko na baka stress lamang ako sa trabaho. Kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko noon. Baka nabubunton ko lang kay Olan at sa relasyon namin ang mga sarili kong problema. Pero hindi eh. Iba na talaga ang nararamdaman ko noon. Yung tipong sigurado na akong wala nang maayos pa sa aming dalawa ni Olan. Nag-e-effort din naman ako na ibalik ang feelings ko sa kanya kagaya ng sinusubukan ko na maging sweet ulit kay Olan. Binabalik ko yung dating ako noong nag-uumpisa pa lamang ang relasyon namin pero may mga bagay talaga papadudot na kahit na anong effort natin ay hindi na magagawa pang bumalik. Ayoko na rin maging unfair pa para kay Olan noon. Alam ko na wala na kaming patutunguhan pa kaya ayoko nang patagalin pa ang lahat sa aming dalawa. Kaya humantong na ako sa desisyon na tuluyan na ngang tapusin ang relasyon naming dalawa, papadudot. Uy, Chiki! Nandito ka rin pala sa bookstore. Sino kasama mo? Ako lang mag-isa. May binili lang ako na school supplies para sa kapatid ko. Ikaw? Yung boyfriend ko. Ando na siya sa counter, nagbabayad ng binili naming mga index card at folder. Gusto mo sumama sa amin mag-dinner mamaya? Hindi na. Pauwi na rin kasi ako. Sure ka? Sayang naman, ngayon na lang ulit tayo nagkita. Oo nga, sayang. May mga gagawin pa kasi ako sa bahay. Dumaan lang talaga ako rito para sa pinabibili ng kapatid ko. O paano? Sige ha. Alis na ako, Liza. Chiki? Ano yun? Okay ka lang ba? Oo naman. Wala namang dahilan para hindi ako maging okay. Uy, basta pag kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako ha. Alright, thank you. Lalabas na ako ng bookstore ha. Ingat kayo ng boyfriend mo. Bye! Bye! Ingat ka! Ay, sana makasakay ka agad ako ng taxi. Chiki, sandali! Olan? Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako?
Ha? Hindi. Talaga? Paano mo nalaman kung nasan ako ngayon? Ano, nagkataon lang na napadaan ako dito tapos nakita kita kaya lumapit ako sa'yo. Pwede ba? Huwag ka na nga magsinungaling. Sige na, Olan. Tsaka na lang tayo mag-usap. Kailangan ko na umuwi. Chiki, sandali. Olan! Bitiwan mo nga yung braso ko! Kausapin mo kasi muna ako kahit saglit lang. Ilang beses ko ba na dapat sabihin sa'yo na wala na tayong dapat pag-usapan? Tapos na tayo kaya tigilan mo ng paglapit at pagsunod mo sa akin! Pero hindi ko kasi maintindihan eh. Ano bang hindi mo maintindihan? Kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin. Kung bakit tinapos mo na lahat sa ating dalawa. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan, di ba? Ayoko nang mas pahirapan ng mga sarili natin kaya ginawa ko kung ano yung sa tingin ko na tama. Hindi ni naman madali sa akin tong ginawa kong desisyon eh. Nasasaktan din ako. Kung nasasaktan ka rin pala, bakit hindi ka na lang pumayag na subukan natin ulit? Isang chance lang naman ang hinihingi ko, Chiki. Chance na magkabalikan tayo at subukan natin ayusin ang relasyon nating dalawa. Sigurado naman ako na babalik pa rin ang feelings mo para sa akin eh. Pero paano kung hindi na nga bumalik? Paano kung hindi na kita magawang mahalin ulit? Paano kung mas masaktan lang kita sa huli? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. Pero Chiki, ayos lang sa akin kung masaktan lang ako sa huli. Ang mahalaga, bumalik ka sa akin kasi hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. Ayos lang kahit hindi na kita mahal? Oo, ayos lang kahit hindi mo na ako mahalin. Basta hayaan mo lang ako na mahalin ka. Hayaan mo lang na magpatuloy ang relasyon nating dalawa. Kung hindi man bumalik ang pagmamahal mo sa akin, okay lang din. Basta bigyan mo lang ako ng chance ulit. Huwag mo munang tapusin ang relasyon natin kasi mahal na mahal kita, Chiki. Mahal na mahal. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong saktan si Olan. Kahit na ilang beses siyang nagmakaawa at nakiusap na muling bigyan pa ng pagkakataon ng relasyon namin ay hindi na po ako pumayag. Naiyak na nga rin ako nang marinig ko mula sa kanya na ayos lamang kahit na hindi ko na siya mahal. Basta hindi ko lang siya hiwalayan. Pero kagaya ng sinabi ko kanina ay ayoko maging unfair kay Olan. Sino ba naman ang may gusto na magpatuloy ang isang relasyon na wala ng pagmamahal na nararamdaman ng isang tao? Hindi yon kakayanin ng konsensya ko, saka kilala ko naman si Olan. Alam ko kung gaano siya katatag na tao. Sigurado ako na makakapag-move on din siya mula sa akin. Mahirap naman talaga ang matapos ang isang napakatagal na relasyon. Pero mas mahirap kapag dumating na sa point na pareho na kaming naglolokohan. Sigurado ako na pwedeng mas masaktan pa namin ang isa't isa, Papa Dudut. Kaya naman pinanindigan ko ang desisyon na ginawa ko. Hindi ko binigay kay Olan ang hinihingi niyang chance para sa naging relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi rin kaagad sumuko si Olan sa ginagawa niya para magkaayos kaming dalawa. Madalas siyang nasa bahay para subukan na kausapin ako. Pero biniling ko sa parents ko na huwag na siyang papasukin. Pinupuntahan niya rin ako sa trabaho pero pilit ko pa rin siyang iniiwasan. At blinako na rin po siya sa mga social media accounts ko. Yun ang paraan ko para makapag-move on siya sa akin. Kailangan ko siyang iwasan para matanggap niya na kahit kailan ay hindi na kami magkakabalikan pa. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na naospital si Olan dahil nalasing ito sa isang resto bar at nabugbog ng mga nakaaway niya doon. Pero nang malaman ko na naging maayos naman ang lagay niya ay hindi ko na siya dinalaw pa. Pero nang sumunod na gabi ay muli siyang pumunta sa bahay namin kahit bakas pa sa mukha at katawan niya ang mga sugat at pasa niya. Lasing din siya noon at umiiyak na nagmamakaawa na makipagbalikan ako sa kanya.
Dahil malalim na ang gabi at ayoko talaga siyang kausapin, ay tumawag na ng barangay tanod ang parents ko para paalisin siya. Nang mga panahon na yon ay sigurado ko na wala akong ibang nararamdaman para kay Olan. Kung hindi awa na lamang, Papa Dudut. Awa para sa lahat ng ginawa niya para balikan ko lamang siya. Pero ayoko nang maging tulay ang awa na yon para bigyan siya ng pagkakataon. Mabuti na lamang at dumating ang araw na hindi ko na siya muli pang naramdaman. Sumuko na siya sa pagmamakaawa sa akin at nabalitaan ko na umuwi muna siya ng probinsya nila, Papa Dudut. Mula nga noon ay naging tahimik na ang buhay ko. OMG, Chiki! Dumating ka! Bakit ayaw mo ba? Man. Pero ang sabi mo kasi, baka hindi ka pumunta dito sa high school reunion natin. Kaya in-expect ko na hindi ka darating ngayon. Naisip ko kasi na wala naman akong ibang gagawin sa bahay, kaya pumunta na lang ako dito. Tama yung ginawa mo kasi aamagin lang ang beauty mo sa bahay nyo kung nagstay ka doon buong araw. Pero in fairness, ang laki ng tinaba mo. Bagay sa'yo kasi hindi ka mukhang stressed. Alam mo, yan din ang sabi sa akin ng mga batchmate natin nung makita nila ako sa may entrance nitong restaurant. Bagay daw sa akin na tumaba ako kaysa sa katawan ko dati. Eh sobrang payat mo naman kasi talaga. Kaya palagi kang mukhang stressed. Pero alam mo na malakas akong kumain, di ba? Hindi lang talaga ako mabilis tumaba. Kaya nga nakakainggit ka. Sana lahat kagaya mo na hindi mabilis tumaba. Ay, anyway, alam mo bang nandito ngayon ang ex-boyfriend mong si Olan? Talaga? Nandito na pala ulit siya sa Marikina? Oo, hindi ko pa siya nakausap pero may nagchika lang sa akin na nandun daw siya sa labas kanina. Baka nandyan lang yun sa tabi-tabi ngayon. Pero matanong ko lang, never pa ba kayong nag-usap or nagkita ulit? Pagkatapos kong malaman na umuwi pala siya sa probinsya nila, hindi na ulit siya nagparamdam sa akin. In-unblock ko na rin siya sa mga social media ko. Pero hindi na rin siya nag-message pa sa akin. Namimiss mo? Siyempre, hindi. Mas okay nga na hindi na siya magparamdam kasi at least alam ko na nakapag-move on na siya kahit paano. Nasaan pa yung organizer nitong reunion? Ibibigay ko lang tong donation ko para sa charity na binanggit niya sa group chat natin. Hi, Liza! OMG, Olan! Ikaw ba talaga yan? Ang gwapo-gwapo mo naman. Bagay sa'yo yung buhok mo, saka ang laki ng katawan mo ngayon, ha? Hindi naman, sakto lang. Hi, Chiki. Kumusta? Ayos lang. Ikaw? Kumusta ka, Olan? Ayos lang din. Kakabalik ko lang dito sa Marikina kahapon. Kinulit kasi ako ng ibang kabatch natin na umattend ng reunion kaya napaluhos tuloy ako. Ako nga rin eh. Kinulit lang ako ni Liza na umattend dito ngayon kahit tinatamad ako umalis ng bahay. Hindi ka pa rin nagbabago. Mas gusto mo pa rin magstay sa bahay nyo kaysa lumabas at mamasyal. Ikaw rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang gwapo mo pa rin. Ang ibig kong sabihin, ganyan pa rin ang itsura mo mula nung huli tayo magkita 2 years ago. Marami nang nagbago sa akin. Hindi lang talaga halata kasi marunong na akong magtago ng feelings ngayon. Na-realize ko kasi na hindi pala sa lahat ng oras dapat sinasabi natin kung ano yung nararamdaman natin. Minsan dapat marunong din tayong i-manage to kahit gaano nakasakit. Kasi hindi naman palagi na pwedeng idaan sa iyak at pagmamakaawa ang lahat ng bagay. Alam mo, tama ka sa sinabi mo, Olan. Pero parang mas tama na kumain na muna tayo ngayon. Kasi baka maubusan pa tayo ng pagkain. Kahit only buffet tong reunion natin. Alam nyo naman kung gaano kalakas kumain ng mga kabatch natin nung high school. Kaya tara na, kain na tayo. Kasi nagugutom na rin ako eh. Papa Dudut, aaminin ko na sa biglang paglayo ni Ola noon ay nanibago din ako sa buhay ko. 8 taon din kasing umikot ang mundo namin sa isa't isa at
Kahit nakipaghiwalay na ako sa kanya noon ay hindi kaagad siya bumitaw. Palagi pa rin siyang nakasunod sa akin at ang pagmamahal niya. Kaya nang bigla siyang mawala ay hindi rin kaagad ako nakapag-adjust. Ramdam ko na may malaking bagay na biglang nawala sa buhay ko noon. Papadudot, alam ko naman na desisyon ko ang tapusin ng relasyon namin ni Olan. Alam ko na magkakaroon ako ng peace of mind kapag tuluyan na kaming nagkahiwalay. Oo, natahimik ang buhay ko nang sa wakas ay lumayo na siya sa akin. Pero naramdaman ko rin na bigla na lamang nagkaroon ng kulang noon sa buhay ko. Hindi ko na lamang yon sinabi sa mga kaibigan o pamilya ko dahil alam ko na sisisihin lang din nila ako sa paglayo ni Olan. Halos lahat kasi sila ay gusto na balikan ko si Olan. Akala ko rin noon sa umpisa lamang ako maninibago. Pero nang muli kaming magkita sa high school reunion namin pagkalipas ng halos 2 taon, mula nang huli ko siyang makita ay may kung anong nanumbalik sa akin noon na matagal kong ipinagdarasal na sana ay bumalik na ulit, Papa Dudut. Hello, Liza? Nasaan ka na? Nakakadalawang tasa na ako ng kape dito sa coffee shop, wala ka pa rin. Naku, Chiki, sorry. Hindi na pala ako makakapunta dyan. Ano? Bakit naman? Biglaan kasing umalis si ate ng bahay. Walang kasama ang mga pamangkin ko dito. Ako na lang ang nandito kaya hindi ako makakaalis kasi gabi na raw makakauwi si ate. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Sana hindi na ako naghintay ng matagal. Sorry na. Nawala rin talaga kasi sa isip ko kasi nga busy ako sa pag-aasikaso sa mga bata. O sige na, Chiki. Bababa ko muna tong tawag kasi papalitan ko pa ng diaper yung isang pamangkin ko. Bawi na lang ako next time, ha? Bye! Ano ba naman to si Liza? Nagyayang lumabas tapos hindi naman ako sisiputin. Sana pala natulog na lang ako buong maghapon sa bahay. Nasayang lang tuloy ang oras ko. Ay. Teka, si Olan yung nasa kabilang table ah. Lapitan ko ba o hindi? Lapitan ko na nga. Hi, Olan! Chiki! Hi! Anong ginagawa mo dito? Magkikita kasi kami dapat ni Liza. Kaya lang, hindi niya naman ako sinipot kasi mag-aasikaso pa raw siya ng mga pamangkin niya. Okay lang ba kung umupo ako dito? Oo naman. Ayos lang. Alam mo, tama yung sinabi ni na Liza tungkol sa'yo. Anong sinabi nila tungkol sa akin? Na mas gwapo kang tingnan ngayon. Bagay sa'yo yung ayos ng buhok mo tsaka pati na yung katawan mo. Ikaw din naman. Bagay sa'yo na medyo tumaba ka ng konti kaysa nung dati. Sobrang payat mo nun eh. Olan, kumusta ka na pala ngayon? Ang tagal ko ring walang balita sa'yo mula nang umalis ka rito sa Marikina. Sinadya ko talagang hindi magparamdam. Kahit alam ko na hindi na ako nakablock sa Facebook mo. Paraan ko yun para makausad paunti-unti. Pero ayos naman na ako ngayon. Mas okay na kaysa sa Olan na nakausap mo 2 years ago. Olan, I'm sorry. Sorry kung sobra kitang nasaktan. Maniwala ka sana na hindi rin naging madali sa akin ang lahat. Nasaktan din ako sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa'yo noon. Kaya lang, wala akong ibang choice. Akala ko kasi wala na talaga akong feelings para sa'yo kaya tinapos ko na lang lahat sa ating dalawa kaysa naman masaktan pa kita. Okay lang, Chiki. Tama ka naman sa lahat ng sinabi at ginawa mo dati. Ngayon, mas naiintindihan na kita. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa yung sarili mo. Olan, mahal kita. Anong sabi mo? Mahal pa rin kita. Ngayon ko na-realize na nagkamali ako sa ginawa kong pagtapos sa relasyon nating dalawa.
Hindi dapat kita sinaktan. Hindi dapat kita binitawan. At alam ko na wala akong karapatan na hilingin to sa'yo, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto ko sanang subukan na ayusin ang lahat sa ating dalawa. Chiki, sobrang tagal kong hinintay na marinig yan mula sa'yo. Kaya lang hindi na pwede. Buntis si Clara. Buntis ang girlfriend ko. At ikakasal na kami sa susunod na buwan. Papadudot bago tuluyang lumayo noon si Olan, ilang mga kaibigan ko rin ang nag-convince sa akin na bigyan muna siya ng chance at ang relasyon namin. Pati nga ang parents ko ay pinayuhan din ako na huwag ko munang basta tapusin ang relasyon namin ni Olan. Dapat daw ay mas pag-isipan kong mabuti ang desisyon na ginawa ko para hindi ako magsisi sa huli. Lahat kasi sila ay nangihinayang sa matagal na relasyon namin. Alam din nila kung gaano ako kamahal ni Olan at ni isang beses ay hindi ako nito niloko o sinaktan. Walang ibang pinaramdam sa akin si Olan kung hindi puro pagmamahal lamang, pero sinabi ko sa kanila na buo na ang desisyon ko dahil sigurado na ako na hindi na babalik ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Olan. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nang muli kami magkita ni Olan sa high school reunion ay para bang bumalik ang lahat ng dahilan kung bakit ko siya minahal. Bumalik din bigla ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi na siya maalis noon sa isipan ko. Kapag mag-isa ako sa bahay ay palagi ko siyang naiisip at nami-miss. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak habang hawak ang photo album na puno ng mga litrato naming dalawa. Doon ako nakaramdam ng pagsisisi dahil sa ginawa ko sa kanya. At umasa ako noon na sana ay pwede pa. Na pwede pang maging kaming dalawa. Kaya nga nang magkita kami sa isang coffee shop ay pakiramdam ko ay sign niyo ni Lord. Na huwag ko nang sayangin ang isa pang pagkakataon na ibinigay niya at naglakas loob ako na sabihin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko inaasahan ang magiging sagot niya. Na mahal niya pa rin ako pero hindi na pwedeng maging kami pa dahil ikakasal na siya. Ikakasal na siya sa girlfriend niya na nakilala niya sa probinsya. Buntis ito at kailangan niyang panagutan. Doon ako tuluyang napaluha hanggang sa magpaalam na lamang ako sa kanya at sinabi ko na kalimutan na lamang niya ang mga sinabi ko sa kanya. Papadudot ilang araw ang nakalipas nang makatanggap ako ng isang text noon mula kay Olan. Hindi na kasi nakablock sa akin ang number niya noon at tinanong niya kung pwede raw ba kaming magkita. Hindi ako nag-reply pero muli siya nag-text sa akin at sinabi niya na handa siyang iwanan hanggang sa mabalitaan ko na lamang na natuloy na ang kasal nila ni Clara. Sobrang sakit noon para sa akin pero wala akong ibang pagpipilian noon kung hindi ang tanggapin ang lahat. Alam ko kasi na ako rin naman ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ko noon. Naisip ko na dapat siguro'y humingi na lamang ako ng space mula kay Olan kaysa biglaan ang tapusin ang relasyon namin. Dahil pwede pa rin palang bumalik ang pagmamahal na naramdaman ko para sa kanya na pansamantalang naglaho. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko at sana po ay may aral po itong naiwan sa ating mga kabarangay. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chiki. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudut Stories, kami ay iyong kasama.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.